Tinutulak ngayon ng Department of Education ang public-private partnerships bilang isang solusyon sa matagal ng problema sa kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Nasa higit 5,000 estudyante ang kasalukuyang nag-aaral sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Isa ito sa mga paaralan sa bansa na may pinakamaraming estudyante. Dahil sa dami ng mga mag-aral sa nasabing eskwelahan, nananatiling hamon dito ang kakulangan ng mga silid-aralan. Hindi po kasi lumalaki ang mga eskwelahan, pero dumadami yung population. So sa hinaharap talagang tataas talaga yung populasyon kung hindi natin matutugunan kaagad. Nagkakaroon ng backlog. Ang Batasan ay may 105 classrooms. Sa ngayon ay nagpapatupad sila ng double shift classes kasabay ng blended learning. Ibig sabihin, may 3 araw na in-person classes ang mga estudyante at 2 araw naman para sa kanilang online na klase. Sa ngayon, wala naman pong talagang study na nangyari. Pero yun yung clamor ng both parent at saka ng mga estudyante na mas preferred nila yung on-site. Para i-accommodate ang higit 5,000 estudyante sa Batasan, kinakailangan nila ng dagdag na 235 classrooms para sa single shift na klase o 65 classrooms para sa double shift na klase. Batay sa National School Building Inventory ng Department of Education noong 2023, tinatayang umaabot sa higit 165,000 ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Tinataya namang nasa 413.6 billion pesos ang kinakailangang pondo upang mapunan ang mga kakulangang ito. Upang tugunan ang matagal ng problema sa kakulangan ng silid-aralan dito sa Pilipinas, tinitingnan ngayon ng Department of Education ang public-private partnerships bilang isang solusyon sa nasabing problema. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, itinutulak nila ang PPP kung saan target nilang magpabid ng 1,000 school buildings at iaalok sa private sector para itayo ang mga ito. Ipinananawagan din ni Angara na paigtingin ang kamalayan tungkol sa Adopt a School program kung saan nabibigyan ng tax benefits ang mga kumpanyang sumasali o tumutulong sa nasabing programa. Mula dito sa Quezon City, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNON News.